Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ay tinalaga bilang pinakabagong ambassador ng turismo para sa bansa ng Department of Tourism o DOT. Ang pahayag ay nilabas nitong kamakailan lang sa naganap na courtesy call ni D sa DOT headquarters sa Makati City kay Tourism Chief Cristina Frasco. Sa nasabing kaganapan, ipinahayag ni Di ang kanyang intensyon na isulong ang mga hindi gaano kilalang mga lokasyon sa Pilipinas at inilahad din niya na nalulugod siya sa natanggap na tungkulin. Upang mapabilis ang pagrerehistro ng mga sasakyan ay pinag-utos ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang pagkakaroon ng mga fast lanes para rito. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Upang maaksyonan ng mga hindi rehistradong motorsiklo sa bansa, nais ng Land Transportation Office o LTO na magsagawa ng vehicle registration caravans. Sa tulong ng mga opisyal sa barangay ay naniniwala ang LTO na matutugunan ang nasa mahigit 24 na milyong motorsiklo na hindi rehistrado. Payag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kinakailangan nito ang tulong ng mga barangay para mabilis sa matukoy ang mga dapat na hulihin. Dagdag pa niya, ang caravan ay ang magsisilbing patunay na seryoso ang ahensya sa implementasyon nito na siyang daan din para mas mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro. Matatandaang sinimulan na ng LTO ang panguhuli sa mga motorsiklo sa paraan ng pagbibigay multa at pag-i-impound ng mga motor. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Gumimbal sa baybayin ng Surigao del Sur ang isang magnitude 7.4 na lindol nitong ikadalawa ng Disyembre alas 10:37 ng gabi. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 25 kilometro kung saan natunto ng epicenter na nasa 30 kilometro hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Naramdaman ang intensity 1 hanggang 7 sa karating nitong lugar. Ilang oras kasunod ng malakas na pagyanig, naglabas ang PHIVOLCS ng tsunami warning sa pampang ng Surigao del Sur at Davao Oriental na nagrekomenda ng agarang paglikas. Nakansela rin ang babala na ito matapos muling naitala ang tsunami wave arrival sa Pilipinas alas 2:52 ng madaling araw sa Hinatuan Bislig Bay Station sa Mawes Island na higit na lumipas sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 7.4 na lindol gumimbal sa Surigao del Sur. Tsunami alert itinaas. Miss Universe Philippines 2023 Michelle D itinalaga bilang pinakabagong tourism ambassador ng bansa. Red alert status itinaas kasunod ng pambobombas sa Marawi. DA nanawagan na palawakin ang inisyatibo sa sibuyas sa mga producer nito sa Mindanao. BI, pinaigting ang seguridad sa mga paliparan para sa papalapit na holiday season. Digitalization sa sistema sa mga kulungan isinusulong. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ipinahayag ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronhil Gavan na ang mga PCG District ay kasalukuyan ng nasa heightened alert upang magsagawa ng mga hakbang kaugnay ng fatal bomb explosion na naganap sa Marawi City kahapon ika-3 ng Disyembre. Kasama sa mga hakbang na ito ang pinaigting na pagsubaybay, pag-inspeksyon bago ang pag-alis ng barko, canine paneling, paglalagay ng mga sea marshals, mga coastal security patrol, at mga magkatuwang na operasyon ng mga otoridad sa daungan, shipping operators, local government units, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang stakeholders upang matiyak ang kaligtasan ng maritime industry at pampublikong dumaraan sa dagat.
Matapos ang nakakaalarmang pagbomba sa Mindanao State University, mas pinaigting ni Pangulong Bongbong Marcos ang seguridad ng paaralan at karatig lugar. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na siguraduhin ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pambobomba sa Mindanao State University. Ayon sa Pangulo, ang insidenteng ito ay mariin niyang kinukundina dahil ito ay kasuklam-suklam na gawain na nilagay sa kapahamakan ang Marawi communities. Aniya, mga dayuhang turista umano ang posibleng nasa likod ng pambobombang ito. Pagtitiyak niya, kasalukuyan ng nakikipag-ugnay ng administrasyon sa regional government, ng BARM at mga kaugnay ng mga LGU para sa gagawing tugon at aksyon. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng mga biktima ng pambobomba. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang masolusyonan ang siksikan sa kulungan ng mga bansa, kasalukuyan isinusulong ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang digitalization ng paraan ng proseso at pamamahala nito. Ito ang kinumpirma ni BJMP Director Ruel Rivera kung saan kinumpirma niyang nakikipag-ugnayan na ito sa DOJ at DICT upang maging posible ang planong ito. Pagmamalaki ni Director Rivera, mayroon na itong National Jail Inmate Monitoring System na siyang daan upang magkaroon ng koordinasyon ang bawat presinto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 7.4 na lindol gumimbal sa Surigao del Sur, tsunami alert itinaas. Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. itinalaga bilang pinakabagong tourism ambassador ng bansa. Red alert status itinaas kasunod ng pambobombas sa Marawi. DA nanawagan na palawakin ang inisyatibo sa sibuyas sa mga producer nito sa Mindanao. BI, pinaigting ang seguridad sa mga paliparan para sa papalapit na holiday season. Digitalization sa sistema sa mga kulungan isinusulong. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ikinabahala ng Philippine Coast Guard ang namataan na 135 Chinese maritime militia na bumaybay sa Julian Felipe Reef. Ang Julian Felipe Reef ay 175 nautical miles mula sa Batarasa, Palawan. Dahil dito ay pinag-utos ni National Advisor and Chair of the National Task Force on West Philippine Sea Secretary Eduardo Año na magkaroon ng maritime patrol upang subukin ang umano'y iligal na presensya ng mga milisyang ito. Pagtitiyak naman ng PCG, hindi matitinag ng gawain ito ng China ang paninindigan at dedikasyon ng ahensya na protektahan ang teritoryo ng bansa. Isinusulong ng Bureau of Jail Management and Penology ang pagsasanay ng mga kakayahan ng mga person deprived of liberty upang makapagtrabaho agad ito matapos palayain sa kulungan. Francis Riodique para sa Balita. Upang maiwasan na makagawa ulit ng isang krimen ang mga person deprived of liberty, titiyakin ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na makakapagtrabaho agad sila pagkatapos palayain. Ito ang pahayag ni BJMP Director Ruel Rivera sa isang forum sa Quezon City nitong kamakailan lang. Ayon sa BJMP, nag-ugat ang programang ito dahil sa datos na 28 to 30% rate ng mga PDLs na siyang gumagawa ulit ng krimen matapos mapalaya. Pagtitiyak ni Director Rivera, habang nakakulong ang mga PDLs ay tinuturuan sila ng mga kakayahan na magagamit nila sa pagtatrabaho tulad ng handicraft making at pagiging electrician. Ito ay nagiging posible sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.
Upang matiyak na mabibigyan ng oportunidad ng mga PDLs, nakatakdang makipagkasundo ang BJMP sa Department of Labor and Employment o DOLE ngayong linggo. Francis Riutique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa video na tatanggap ng Metro Manila Development Authority o MMDA, kung saan makikita ang mga siklista sa EDSA busway, mariing ipinahayag ng ahensya na bawal ang mga gawain ito. Bukod sa panganib na dala, ay ipinahayag ng MMDA na batas trapiko ito na dapat sundin para sa kaligtasan ng lahat sa daan. Nagpaalala naman ng MMDA na mayroong sapat na multa para sa mga lalabag na hindi otorisadong dumaan sa EDSA bus lane. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 7.4 na lindol gumimbal sa Surigao del Sur, tsunami alert itinaas. Miss Universe Philippines 2023 Michelle D itinalaga bilang pinakabagong tourism ambassador ng bansa. Red alert status itinaas kasunod ng pambobombas sa Marawi. DA nanawagan na palawakin ang inisyatibo sa sibuyas sa mga producer nito sa Mindanao. BI pinaigting ang seguridad sa mga paliparan para sa papalapit na holiday season. Digitalization sa sistema sa mga kulungan isinusulong. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.